Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Palapakan natin si Lord ng malakas. Harapin ang katabi. Sabihin mo sa katabi mo, you will go to heaven. Sabihin nyo, parang ayaw ha. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa langit, pumalakpak ng malakas? Sino sa inyo gustong pumunta sa langit, pero ang gawain para sa impyerno, pumalakpak ng malakas? Ay, meron ha, meron ha. Diyos ko, no? My brothers and sisters, the whole month of November, we offer all our masses for our faithful departed, those who have gone ahead of us. Amen? Amen. Napapansin ko ito, pag may namamatay, i-request kami magmisa. Gusto palagi misa araw-araw. Ang tanong ko, yan bang namatay na yan? Nagsisimba ba yan? Hindi nga, Father, eh. Kung kailan namatay, saka magmimisa. Paano yun makakapagkomunyon? Patay na yan. Father, wag naman kayong magalit. You know, I would like to explain things properly to everyone. Huh? The whole month of November, we offer these all masses for our brothers and sisters, friends who have gone ahead of us. May tinatawag tayong communion in the church. Sabi niya, communion. And who are the members of the church? We have the communion of saints, the triumphant church. Kaya nga November 1, All Saints Day. Nagsisindi tayo ng kandila sa mga santo. Anong ibig sabihin ng pagsisindi na yon? Paghingi natin ng kanilang panalangin. Kaya nga maganda na meron kang favorite saint, kaibigan mong santo, para yung santo na yon ang tutularan mo, katulad din nating tao na matay at ngayon kasama ang Diyos. We ask for their prayers. They are members of the triumphant church. Triumphant. Sabi niyo, triumphant. Ayan. Meron din tinatawag na suffering church. Ano yung suffering church? Ito yung mga namatay, hindi pa natin alam kung nasaan sila. Maybe they are still in the state of purification. So what do we do? November 2, we offer prayers for them. We pray for them. Ang ginagawa ng iba, nagsisindi lang ng kandila. Dapat sa pagsindi ng kandila, nagbabanggit ka ng panalangin. Hindi lamang nagsisida ng kandila. Ay binabanggit kang panalangin. Lord, sana po yung asawa ko na nauna na sa akin, patawarin mo na po siya sa kanya mga kasalanan, napatawad ko na siya, Lord. No, mga ganun. And the whole of November, we offer this for the poor souls in purgatory. Alam nyo, napakabisa ng pag ipinagdadasal yung mga poor souls in purgatory. No? Palagi yung pinagdadasal sila. No? Kasi after a while, they will be, after purification, then in God's perfect time, they will be part of the communion of saints. Tayo, ang tawag sa atin, pilgrims. Sabi nyo, pilgrims. Naglalakbay pa rin tayo. Naalala ko last time, sabi ng estudyante ko, Father Nolan, yung binisit niya pong may sakit, namatay na po. Sabi sa akin. Sabi ko, di ako may kasalanan. Hindi naman, Father. Kasi pag naglalakad ako, I always bring an anointing kit, no? So pag may nakita ko may sakit sa daan, ako, usually ang mga may sakit ngayon, nilalagay sa wheelchair, tabi ng bahay, no? Yung iba nga nilalagay sa tabi ng bahay, may mga dala-dala, katabi-tabi ng mga, yung mga oxygen tank, no? So I would drop by and pray for them.
Last time, yung dinaanan ko, ang laki ng oxygen tank niya. Sabi niya, Father, bigyan mo ako ng pambili ng oxygen. Sabi ko, hindi. Ipagdadasal kita. So, inanoint ko, the following day, namatay. Bakit tumatawa kayo? No. Parang hindi na ako nila i-invite. No. Uy, nakikita ko yun araw-araw. Pag naglalakad ako, kinakapos ng hininga. Napakahirap pala yun. No? Yung kinakapos ng hininga, gusto ko. Sabi ko, Lord, thank you. At napadaan ako sa lugar na yon. At least, bago mo siya kinuha, naniniwala ako na may ngiti sa kanyang mga mukha. Dahil pinagdasal siya at naramdaman niya ang iyong pagmamahal. Alam niyo, whether we like it or not, we will go. Alam niyo ba yon? We will go. We'll have to go at one point in time. Yes or no? Yeah. Sabihin niyo sa katabi niyo, you will go. Sabihin niyo, kakatakot naman tong misang to. No? Sabi ni Monsignor, baka next Sunday wala na magsimba sa atin. No? Wala tayong magagawa. Dapat sabihin ang totoo. No? At kalimitan, pag yung pinag-uusapan, nakakatakot. Totoo naman eh. Pero dapat harapin at paghandaan. You know, we go to heaven. And how do we go to heaven? 3 things. Number 1, we go to heaven because we love God. Pangalawa, we go to heaven because we also love others. At pangatlo, napakalaga, we go to heaven because we love God and we love others and we do it daily. Sabihin nyo, daily. Hindi pwedeng pag naisipan lang. Daily. And brought about by that, that's how we have to live our life. We have to live our life on a daily basis. Daily lang. Give us today our daily bread. If God allows us another day, thank you, Lord. When we wake up and open our eyes, thank you, Lord. Alam nyo, I keep on sharing this book I've read, The Proof of Heaven. Heaven is real. Sabihin nyo, totoong may langit. Sabihin nyo, nakapunta na kaya? Ito, kwento ito ng isang doktor, si Dr. Evan Alexander, neurosurgeon. He was induced into coma for almost a week kasi may bacteria na pumasok sa kanyang brain. When he was in coma, he found himself traveling. Naglalakad daw siya sa isang napakagandang lugar. Tapos may sumalubong sa kanyang napakagandang babae. Sabi niyo sa katabi niyo, hindi ikaw yun. Sabi niyo, baka yung mga babae dito, feeling sila yun. Ha? Sinalubong siya. Pagkatapos ng salubungin siya, nagsalita yung babae. Hindi niya pinangalanan kung sino ba kasi wala namang pangalan, hindi naman nagpakilala. Sabi daw ng babae sa kanyang napakagandang babae, you are loved and cherished forever. Alam niyo, ang antidote sa fear, loved. Kung alam mo na mahal ka, hindi ka dapat matakot. Amen? Amen. You are loved and cherished forever. Sabi niyo sa katabi niyo, you are loved and cherished forever. Sabi niyo, you are loved and cherished forever. Alam niyo, ang sarap ng nagmamahalan, kahit mahirap na pinagdadaanan, pag nagmamahalan, swak na swak yan. Amen? Amen. Ang hirap na nga ng pinagdadaanan, yung mga kasama mo pabigat pa. No? May ganun kayong karanasan,
Ang hirap na nga ng pinagdadaanan, hindi pa kayo magkasundo. Amen? Ang hirap na nga ng pinagdadaanan, may mga kontrabida pa. Amen? Yung mga nag-amen sila, yung mga kontrabida. You are loved and cherished forever. Tapos sumunod siya. Sumunod siya sa babae. Habang naglalakad sila, may nakita siyang napakaraming ilaw. Sabi niya, I want to stay here. Tapos nagsalita naman yung babae. Sabi sa kanya, you have nothing to fear. Sabi niyo nga, you have nothing to fear. Sabi niyo, you have nothing to fear. Tayo, marami tayong kinakatakutan. Amen? Amen. Ako rin, marami akong kinakatakutan. Si Monsignor, matapang yan. Ako, medyo hindi matapang. No? Nag-uusap nga kami kahapon. Sabi ko, magkaiba talaga tayo. Napakatapang niyan. Ako, napakahina ako sa mag. You have nothing to fear. Alam niyo, ang dami tayong kinakatakutan. Takot yung ganito, takot yung ganito. I think the Lord now is inviting us to face our fears. To face our fears because after all, we have a God who loves us. Ito ata yung pinakamagandang babae naglalakad doon. Tapos pangatlo, ito na. Una, you are loved and cherished forever. Pangalawa, you have nothing to fear. Pangatlo, you can do no wrong. Sabi niyo, you can do no wrong. Sabi niyo, pagkatapos daw noon, nasabihin sa kanya, you can do no wrong, bigla daw siya nagising after 1 week in coma. Sabi niya, I will tell people about my experience, my near-death experience, to remind people that heaven is real. My brothers and sisters, as we celebrate this Mass, 31st Sunday in the ordinary time, the Gospel tells us of the first commandment and the second commandment as well. But more than which, the Gospel invites us to do it on a daily basis by loving one another. Sino sa inyo ang nakapunta sa sementeryo, pumalakpak ng malakas? Ang dami. Sino ang hindi nakapunta, pumalakpak ng malakas? Gusto nyo, dalawin na lang kayo. Kahapon nagkikwento yung kapatid naming babae. Ang Chinese cemetery kasi sa amin, bundok, inaakyat talaga. Yung sasakyan, sa baba lang. Talagang you have to climb the stairs. Ang daddy ko, siya palagi ay nakatoka na magpapalinis doon. Yung mga auntie ko naman, yung mga nilalagay na mga pagkain, lalala and the rest. My daddy is now finding it difficult to walk. Sabi niya sa kapatid kong babae, pupunta tayo. Sabi ng kapatid ko, alam mo daddy, there are different ways of praying and honoring our dead brothers and sisters, of honoring angkong and ama. Daddy, hindi mo na kayang umakyat. Baka pag umakyat ka doon, mahulog ka pa. At paano pag nahulog ka? Sometimes, we have old practices. Okay naman yan. But there are times we have to. We have to think better ways of doing things. No? Kung hindi kayo nakauwi, you offer prayers. You offer your sacrifices every day for the faithful departed. We remember them in our prayers today.
And all our masses for the month of November, we offer it for our dearly beloved. Amen. Amen. Do not forget, the passport to heaven is loving God, loving others, and doing it daily. Do not forget, we want to go to heaven. We'll always hear the words, "You are loved and cherished forever. You have nothing to fear. We can do no wrong." We try our best every day to love God and love our neighbors and start living a good and holy life, doing wrong, not doing anything wrong every day. Kaya yon. The grace is more than enough. As the responsorium tells us, "I love you, Lord. You are my strength." Saint Charbel, pray for us. Please all stand.